Yon, magandang gabi lahat ng kabataan na nandito sa ating church. Sige nga, palakpakan natin ang buhay ng bawat isa. Amen. Pasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan muli tayo ng pagkakataon na magkita-kita dito para makapag-fellowship at magpalakasan sa isa't isa. Masaya ba kayo na katabi ngayon yung katabi nyo ngayon? Diba? Sige nga, pakita nga ng isang masaya kung nagagalak kayo or masaya kayong katabi nyo ngayon siya. Yun. And then nagagalak din tayo kasi parang meron tayong mga bagong kabataan nandirito ngayon. Nasaan ba sila? Ano pong pangalan nyo? Hello. Anong pangalan nyo? Charmaine and Cherry May and Christine. Sige, mga kabataan, welcome naman natin sila. Yeah. So ngayon, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi I think napakatagal ng panahon nung huli akong tumayo dito and then ngayon, nabigyan tayo ng panibagong pagkakataon na humarap muli sa mga kabataan. Kasi nasanay ako na katapat ko lang or tinuturuan ko lang is yung mga kabataan sa Balubaran. Taas kamay nga ng mga kabataan dyan sa Balubaran. Yeah. Yun. So ngayong gabi, may panibago tayong topic. Nandito pa rin tayo sa ating series na Standing the Gap. Sa panahon ngayon, di ba karamihan sa mga establishments or lugar na nakikita natin, meron ng mga CCTVs or meron ng mga security guard. Di ba? Kasi syempre ngayon medyo talamak na yung krimen, medyo magulo na yung panahon. Kaya yung mga establishments, naglalagay sila ng mga CCTVs and mga security guards para kahit wala sila doon sa lugar na yon, namomonitor or may mga tumitingin doon sa properties nila. Even din sa bahay namin, meron din kaming CCTVs para may mag-monitor dun sa mga alaga naming aso. Kasi kapag umalis kami or pumunta kami sa office, walang naiiwan dun sa bahay namin. Kaya naglagay kami ng CCTVs para makita namin kung ano yung ginagawa nila or meron bang nangyari na sa kanila doon sa loob ng bahay. Diba? Kung titignan natin, masyado tayong naglalaan ng panahon, naglalaan ng mga resources para alagaan natin yung ating physical na pangangatawan or physical na buhay. Pero ang tanong, kung yung mga ganong bagay, nagbibigay tayo ng kahalagahan, how much importance we give to protect our spiritual life or yung ating buhay na walang hanggan? Isipin natin, gaano ba kalaki or kahalaga yung binibigay natin sa ating buhay na para makamit tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa ganitong pagkakataon, hindi tayo iniwan ng ating Panginoon. Diba? Nag-appoint siya ng mga tao na tinatawag nating mga watchman. So, ngayong gabi, pag-uusapan natin kung paano ba maging watchman. Pero, kung isipin natin, ano ba yung watchman? It comes from the Hebrew word chapha. Tama ba? That means to lean forward, to peer into the distance. Or yung watchman simply means to observe, behold, spy out, wait for, or keep the watch. Kung titignan natin, dun pa lang sa word na watch, ang main reason kung bakit naglalagay ng Panginoon ng watchman sa atin is to observe us or kumbaga magbantay sa atin. Kasi 'di ba, tayo mga tao, may mga pagkakataon tayo nagkakamali, 'di ba? We are not prone to sin, we are not prone na magkamali. Kaya naglalagay ng Diyos ng mga ganitong tao para tulungan tayo or para hindi tayo tuluyang pang malaglag or tuluyan pang magkamali. Sa Bible din, nag-appoint si Lord ng isang propeta para maging watchman ng Israel. Ito si Propeta Ezekiel. Basahin natin sa Ezekiel 16, Ezekiel 3, verses 16 to 23. At the end of the 7 days, the word of the Lord came to me. Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak and give them warning for me.
Verse 18, when I say to the wicked person, you will surely die, and you don't warn them and speak out to dissuade them for their evil ways in order to save their life, that wicked person will die for their sin. And I will hold you accountable for their blood. But if you warn the wicked person and they don't turn from their wickedness or from their evil ways, they will die for their sins, but you will have save yourself. So kung titignan natin, napaka-straightforward nung mensahe ng Panginoon. Diba? Napaka-madaling niyang maunawaan. Sabi ng Panginoon dito, pakinggan mo kung ano yung sinasabi ko at ito yung ihayag mo sa mga tao ko. Na kapag ikasa kang wicked person at hindi ka tumalikod sa iyong pagkakasala, ikaw ay mamamatay sa kasalanan. At kung yung taong binigyan ko ng mensahe ay hindi ito shinare sa'yo, then accountable siya sa kamatayan mo. Pero kung yung mensahe ng Panginoon ay ibinigay sa isang makasalanan at hindi pa rin siya tumalikod sa kanyang pagkakasala, then mamatay pa rin siya sa kanyang pagkakasala. Pero yung propeta or yung taong naghayag or nag-warn dun sa taong yon, hindi siya magiging accountable. Magpatuloy tayo sa verse 20. Again, when a righteous person turns from their righteousness and does evil, I put a stumbling block before them, they will die. Since you didn't warn them, they will die for their sin. The righteous thing that person did will not be remembered, and I will hold you accountable for their blood. Verse 21, but if you do warn the righteous person not to sin, and they don't sin, they will surely live because they took warning, and you will have saved yourself. Kung dito sa verse na to, may magandang paalala sa atin ng Panginoon. Diba, naririnig natin yung mga salitang, once saved, always saved. Balikan natin yung sa verse 20, yung portion na the righteous things that the person did will not determine. Kapag nagkasala siya. So dito, paalalahanan tayo ng Panginoon na ang buhay pananampalataya pala ay hindi nakadepende kung paano tayo nag-umpisa. Maganda kung nag-umpisa tayong maganda sa Panginoon, pero mas maganda kung natapos natin yung lakbayin natin bilang mananampalataya ng maganda. Kasi mababaliwala lahat ng naumpisahan nating magaganda sa Panginoon kung sa kalagitnaan tayo ay mahuhulog or tayo ay magkakasala. Diba? Sayang naman yung mga nilaan nating time, sayang naman yung mga nilaan nating pagkakataon para lumago at para maglingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid or mga kabataan, maging magandang paalala sa atin to na kapag tayo ay tumanggap na or nag-umpisa sa magandang gawain natin sa Panginoon, huwag na tayong tatalikod pa. Kasi sayang talaga yung mga naumpisahan natin sa Panginoon. Lalo tayo, bilang isang kabataan, napakahaba pa at napakadami pa nating pwedeng gawin sa Panginoon. Kaya gamitin natin yung mga time pa natin dito sa mundong ito para paglingkuran at para papurihan ang ating Panginoon. Tayo magpatuloy sa verse 22. The hand of the Lord was on me there, and he said to me, get up and go out to the plain, and there I will speak to you. Verse 23, so I got up and went to the plain, and the glory of the Lord was standing there, like the glory I have seen in Kebar, by the Kebar River, and I fell face down. Pero, kung titingnan natin sa verse na yon, ganun lang pala yung pagiging watchman. Kumbaga, papaalalahanan mo lang yung tao na huwag ka nang magkasala para maligtas ka or huwag mo nang gawing itong bagay na to para hindi ka mamatay sa iyong pagkakasala. Pero ang watchman, may qualification pala siya. Mabigat ang qualification na ibinigay ng Panginoon sa pagiging watchman. First, a watchman must be vigilant. Vigilant means alert or awake. Yun yung synonyms ng vigilant. Kasi diba, kung makikita natin sa verse na binasa natin, the first task of a watchman is to watch. Siyempre, doon na nga ito, watchman,
is to watch or to look for enemies or danger. 'Di ba? Sino dito yung nakakapanood na ng mga movie na may mga malalaking walls or malalaking mga malalaking mga empire or malalaking mga walls? Sino na dito? Yung mga Lord of the Rings. Sino na nakapanood dito? 'Di ba may mga malalaking walls sila? Yung malalaking walls na yon ay first line of defense nila para doon sa mga lulusob na mga kaaway. Pero bukod doon sa walls na yon, meron pang isang first line of defense. Kasi doon sa wall, may makikita tayong watchtower. At doon sa watchtower na yon, doon lagay yung watchman kung saan makikita niya or since elevated yung watchtower na yan, di ba mas malayo or mas malawak yung makikita niya. Para doon, kung makikita niya kung may paparating bang danger or may paparating bang mga enemies or may palusob bang mga enemies. A watchman had to stay alert and ready to respond in any circumstances and situation. Kailangan makapag-react in real time. Ibig sabihin, kapag may nakita siyang kaaway, makapag-react siya kaagad or makapag-respond siya kaagad kung ano yung gagawin niya. Kasi nakasalalay sa kanya kung ano ba yung mangyayari doon sa mga tao sa loob. Kasi diba, since nasa first line of defense siya mismo yung unang gagawa ng paraan para hindi or para maiwasang makapasok yung mga kaaway doon sa loob ng city or doon sa loob ng bayan. Kasi diba, pag nakapasok na yung mga kaaway doon sa loob ng bayan, then mahirap na silang kalabanin pa. Kasi kumbaga, nalusob na nila kayo. Sige, ano ba yung parte ng katawan na ginagamit natin or gumagana kapag nagmamasid or nagmamatsyag tayo? Mata. Tama, hindi naman ilong no? Diba? So, hindi naman pwedeng ilong kasi baho na. May kalaban. Hindi naman ganun, diba? So, nung last year, parang nakapanood ako ng series sa Netflix na They Are Extraordinary People. And then, ang bawat isa sa kanila ay parang dinagyan ng parang superpower. Yung isa, may kakayahang magpagaling. Yung isa, may kakayahang magpa-elevate ng mga bagay. Tapos yung isa, pala yung power niya or yung kakayahan niya is kapag may paparating na danger, nakakaamoy siya ng mga bulok or nakakaamoy siya ng mabaho. Pero dito sa pinag-uusapan natin, ang main body parts na ginagamit natin is mata. Tingin nyo ba, magiging effective ba ang isang watchman kapag tutulog-tulog siya or kapag antukin siya? Kumbaga hindi siya alert or hindi siya awake. Hindi, 'di ba? Kasi ang main na body parts na ginagamit niya is yung mata niya. Sige, try natin. Pikit tayong lahat. Sige, pikit tayong lahat. Ano yung nakikita niyo? Wala, diba? So exactly, kapag watchman ka at tutulog-tulog ka, o yan, nakatulog ka during your, dun sa pag-duty mo, then wala kang makikitang kaaway. Baka paggising mo, nasakop na pala kayo or nakapasok na yung mga kaaway. Diba, nung nakaraan, kakatapos lang ng eleksyon, sino ba dito yung nakapag-try na makapag-watcher sa eleksyon? Wala pang, muntik na. Sino? Wala pa. Si Sarah, ang nakita ko si Sarah nung bumoto ko sa Gente, nakita ko siya, watcher. So, si Sarah, pero nakapag-try ka ng makapag-watcher sa barangay election o yung sa manual election. Kasi sa manual election, di ba, kapag bumoto tayo sa manual election, susulat natin yung pangalan ng iboboto natin, ihulog natin dun sa box. And after nung voting period, bubuksan yon, tapos kukunin yung mga balota or yung mga papel. Tapos yung teacher, nandun yun, nakaupo dun sa gitna. Tapos yung mga watcher, nasa likod niya. Kasi binabasa yon. For barangay captain, ito yung binoto. And then yung mga watchers ng mga partido, nandun sa likod, para i-check nila kung tama ba yung binabasa nito, baka ibang tao yung binabasa nito. And then, yung mga watchers na yon, nagtatantos din yon. Kasi dun sa unahan, dun sa may blackboard, nandun naman yung tally sheet kung ilan na ba yung boto na tanggap ng ganitong kandidato, ilan na ba yung boto na natanggap ng ganitong kandidato. So, bilang watcher, kailangan alert ka. Kasi 'di ba, pag hindi ka alert, nabanggit ba ng tama yung mga pangalan or
tali ba yung bilang mo dun sa boto na kandidatong sinusuportahan mo dun sa may tally sheets. Kaya napakahalaga na bilang watchman, tayo ay alert or tayo are awake. And then, magiging applicable din sa atin ito bilang mananampalataya. Kasi kapag hindi tayo awake o hindi tayo alert, hindi natin makikita na may ginagawa na pala yung kaaway sa buhay natin. And then kapag hindi natin nakita iyon, hindi natin ito maiiwasan and eventually makikita na lang natin nakapasok na pala yung pagkakasalang ito sa ating buhay. And then hindi na natin ito mapapalaya pa or hindi na tayo makakaalis pa dito. Kaya nga, bilang isang watchman or bilang isang mananampalataya, maging alert tayo or maging awake tayo sa lahat ng ginagawa ng kaaway sa ating buhay. The second task of a watchman is to warn, to make a warning signal. Yung role ng watchman, hindi lang siya natatapos doon sa pagmamatsyag, doon sa watchtower. Diba, kung may nakita siyang kaaway, hindi lang siya natatapos doon na, ay, may kaaway. Pero kailangan niyang mag-signal na may paparating na kaaway. Kaya din na kailangan alert ang isang watchman because kailangan mabilis siyang magbigay ng signal doon sa mga tao sa loob. Kasi 'di ba, yung mga tao sa loob, dahil mataas yung wall nila, hindi lang nakikita kung ano ba yung nangyayari or kung ano ba yung meron doon sa labas. Yung watchman lamang yung magbibigay sa kanila ng knowledge or idea na meron na palang mga tao sa labas, meron na palang lulusob sa labas. Pero hanggat hindi nagbibigay ng signal yung watchman, ang alam ng mga tao sa loob, okay lang, walang problema, walang danger, walang mga lulusob sa atin. And then kapag kapag nakapagbigay ng tamang signal yung watchman, lahat ng tao na nasa labas, syempre, nasa loob lang kayo ng bayan. Minsan may mga taong lumalabas para siguro makapaghanap buhay or makapagkuha ng mga pagkain. Makakabalik sila dun sa loob pag may mga danger na may mga danger na pupunta. Or kapag yung mga tao sa loob, makakahanap sila ng tamang place, tamang lugar kung saan sila magiging safe. And then, yung mga army dun sa loob, magbibigyan sila ng tamang time or tamang panahon para makapag-ready doon sa digmaang kakaharapin nila. As a watchman, we need to become vigilant because sabi sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang kaaway natin ay parang leyon na paligid-ligid na naghahanap ng makakain or masisira. Dun sa verse na yun, makikita natin na yung kaaway pala natin, naghihintay lang ng pagkakataon na atakihin tayo. Naghihintay lang siya ng puwang na makapasok sa buhay natin. At kapag umatake na to, diba, hindi na natin ito mapipigilan pa. Sino dito yung familiar dun sa kwento ni Job? Diba, may isang senaryo doon na nag-uusap si God sa kanyang demonyo. Tapos nung binigyan siya ng chance ng Panginoon, sige, galawin mo si Job. Pero wag mo na siyang papatayin. Ano bang ginawa ng demonyo? Totoo ba, Lord? Diba hindi siya? Bigla na lang siya, diba? Pumunta sa baba para atakihin si Job. Ganon yung gagawin sa atin ng ating kaaway. Once na nagbigay tayo ng puwang sa kanya, hindi tayo sasantuhin yan. Talagang papasukin at papasukin na tayo. Talagang aatakihin at aatakihin nga tayo. Diba? Kapag ang leon ba, pag inatake tayo, kung nga mapalapit na yung leon sa atin, pwede ba nating sabihin na, ay, wait lang, wag mong kakainin, wag mo akong aatakihin. Diba? Hindi. Yung pet nga namin sa bahay, di ba? Katabi ko ng matulog yon, inaalagaan ko na yon. Pero pag nagalit yun sa akin, kakagatin pa ako nun eh. How much more kung yung babangis na leon aatake sa'yo, hindi mo siya kaya pang pigilan pa. Sino dito yung familiar dun sa na balita last time na yung may isang lalaki na pumasok dun sa kulungan ng mga buhaya? Tapos sabi nga, hawakan ko lang naman yung buhaya eh. And then bigla siyang kinagat. Diba hindi naman siya pinansin ng buhaya? Diba patuloy pa rin naman siya, hindi siya binitawan ng buhaya hanggang sa parang malapit na siyang mamatay.
'Di ba? Pero thank God na nabuhay naman siya dahil natulungan siya doon ng caretaker nung buhaya. Kung makikita natin na yung kaaway natin, lahat pala ng pagkakataon, lahat ng chances na meron siya, ginagrab niya para masira niya ang buhay natin. Kaya tayo, ganun din tayo dapat. We need to grab every opportunities and open doors that the Lord lays before you or before us. Kasi 'di ba, yung mga pagkakataon na yon, minsan lang yon. At kapag hindi natin to grinav, maaaring wala na tayong pagkakataon pa sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon. Naalala ko yung example kahapon sa prayer meeting. 'Di ba, may isang pastor na kapag pagpupunta sa ng church, habang naglalakad siya, nagsasalita or sasalita sa kanya yung Panginoon na puntahan mo yung isang tao dun sa bahay na yon, and then yayain mo, sabay kayong pumunta sa church. Every time yon na kapag pupunta siya sa church, and then dadaan sa bahay na yon, ganun yung sinasabi ng Panginoon. And then one day, habang naglalakad siya papunta sa church, nakita siya na mga pulis dun sa bahay na yon. And then eventually, nalaman nga na yung tao pala dun sa loob ng bahay na yon ay kinuha yung sarili niyang buhay. So yun yung mga pagkakataon na huwag nating sasayangin yung mga chances na binibigay sa atin ng Panginoon to share the gospel, to share the good news, or i-uplift yung isang taong na pinanghihinaan sa kanyang pananampalataya. Kasi ang Lord, nagbibigay naman talaga ng chances, di ba? Nagbibigay naman talaga siya ng opportunities sa atin. Tayo lang mismo, mga tao na, or mga mananampalataya na hindi natin nakikita yung mga chances na yun. Or nahihiya tayo, or iniisip natin na kaya naman nila yung sarili nila. Hindi. Once na binigyan tayo ng Panginoon na duty or ng task sa isang tao, gawin natin at wag na nating hayaan pa na mahuli na ang lahat. Kung kailangan nating ipinalangin sila, panalangin natin sila, di ba? Let us pray for them. Kung kailangan pa nating puntahan sila, di ba? Magbigay tayo ng panahon, magbigay tayo ng resources. Puntahan natin sila. Another story may mag-asawang pastor, and then yung mga anak nila nasa labas, galing sa isang event. Gabi na yon, and then eventually nung asawa ng pastor, nagsalita yung Panginoon na you pray for your children. And then on that time, pinuntahan ng asawa nung husband niya, and then nagpray sila. Nakauwi naman ng ligtas yung mga anak nila. Pero nagkwento yung anak nila na habang bumabiyahe ang mga ito, parang nalubak sila or may nasagasaan sila or may something na puntahan yung gulong nila, and then umikot-ikot yung sasakyan nila. And then tinanong nung nanay nila, anong oras ba kayo muntikan maaksidente? To find out na yung time ng aksidente and time nung nagpipray yung mag-asawa are parehas. Diba? Kumbaga, coincidence. Talagang nilaan yun ng Panginoon upang iligtas yung mga anak nila. Kaya, yun yung mga opportunities na wag nating babaliwalain na nangusap ang Panginoon na you pray for these sisters, you pray for their brothers. Diba? Wag nating anin na, bakit ko ipagpe-pray? Diba? Hindi ko naman to close. Wala naman nangyayari. Diba? Wala naman siyang prayer request dun sa group chat. Pero diba, nangusap ang Panginoon sa'yo na ipag-pray mo to, then gawin mo. Kasi may gagawin ng Panginoon dun sa buhay ng taong yun. Amen ba? Amen. Do whatever it takes to save some. Sabi sa 1 Corinthians 9:22, to the weak, I became weak. To win the weak. I have become all things to all people so that by all possible means, I might save one. Sige, palitan natin yung word na I might save one. Gawin natin, I might snatch one. Kapag ba in-snatch, minsan naglalaro tayo yung ganito, tapos kapag sinabing go, i-snatchin natin or kukunin natin yung bagay na nandoon. Diba pag ba naglalaro tayo nun, kailangan babagal-bagal tayo or kailangan mabilis tayo. Diba kailangan mabilis tayo para manalo tayo dun sa game na yon. Ganon din sa buhay natin na kailangan mabilis tayong mag-response dun sa tawag ng Panginoon.
Kasi baka kapag babagal-bagal tayo or kapag hindi natin ito ginawa, maunahan tayo ng kaaway. Sino dito yung familiar dun sa games sa Star City? Yung nalalaglag. Yung parang nalalaglag, tapos sasaluhin mo sila. Di ba kailangan mabilis ka doon? Imagine natin na yung mga parang mga sticks or parang mga blocks na malalaglag. Imagine, buhay yun ng tao or tao yun na kailangan mo silang agawin mapunta sa impyerno. Kailangan, di ba, mabilis ka? Kasi kapag mabagal ka or kapag hindi ka responsive dun sa nangyayari, hindi mo sila masasalo. The enemy is doing everything he can to lead us down to the wrong path. Diba? Ang kaaway nga natin, nag-upgrade pa ng kanyang mga styles eh. So dapat tayo nag-upgrade din tayo para makakuha tayo ng kaluluwa or para mayangat natin sila doon sa buhay na meron sila. Gawin natin ang lahat ng bagay para matulungan natin sila at para mawala sila sa kanilang pagkakasala. The second characteristic ng isang watchman is well-equipped or well-trained. God will not use you or God will not use someone if you are not equipped. Bakit? Because you will go to war. Kailangan mo makipagbaka. Kailangan mo makipaglaban. Diba ang isang sundalo, bago siya mapunta sa isang gera or bago siya mapunta sa isang war, kailangan well-trained muna siya. Diba? Kasi yung pupuntahan niya, gera, maaari siyang mamatay doon. Or ang nakasalalay doon is safety nung bayan na meron sila. Kasi kung hindi well-trained yung army nila, then madali silang matatalo. Or, sige, bigyan natin ng more mababang example or mas kumbaga parang mas hindi masyadong broad na example. Ang isang boksingero ba? Or di ba, si Senator Manny Pacquiao ngayon lalaban uli siya, di ba? And then, bago siya lumaban, di ba, kailangan mag-train muna siya. Sobrang training yung ginagawa niya physically, mentally, and emotionally. Di ba sabi ko kanina na ang watchman is first line of defense. Sino dito yung familiar dun sa buhay ni Uza? Di ba? Para ang naging battle plan or ang naging plano ni David para mapatay siya is lagay siya dun sa first line of defense. Di ba? Dun sa unahan. Kasi dun sa unahan, masyadong matindi yung labanan. Masyadong matindi yung mga kalaban. Mga well-trained yung kalaban. So, ganun din dapat tayo. Di ba? Nakita natin kanina na ang watchman is in the first line of defense. So, para mapunta ka sa first line of defense, kailangan well-trained ka. Kailangan well-equipped ka. Kaya tayo nilalagay ni Lord doon kasi sabihin mo sa sarili mo, mahusay ako at magaling ako sa tulong ng ating Panginoon. Amen ba? Naniwala ba kayo doon? Maniwala tayo kasi, di ba? Nandito tayo eh. Di ba? Tayo yung nilagay ng Panginoon. Kaya maniwala tayo na mahusay ako at magaling ako. Second pa, kaya kailangan yung pinakamagagaling at pinakamahuhusay or yung well-equipped and well-trained. Kasi diba sabi sa Ephesians 6:12 na yung kalaban natin, we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authority of unseen world, against mighty power in this dark world, and against evil spirit in heavenly places. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta yung kalaban natin. Ang kalaban natin ay evil rulers or mga makakapangyarihan. Kaya kailangan well-equipped tayo ng salita ng Diyos, well-equipped tayo ng presensya ng Diyos, diba? Well-equipped tayo ng mga turo ng Panginoon or prinsipyo ng ating Panginoon. God needs to send the best one because masyadong mataas yung nakataya. Imagine, kapag hindi prepared yung watchman nyo, and then hindi siya nakapagbigay ng tamang signal, kawawa yung mga taong nasa loob kasi mamamatay sila. And then, ang pinag-uusapan natin dito ay mga kaluluwa ng tao. Kapag hindi tayo prepared, then
hahayaan natin silang mapunta sa impyerno. Being equipped speaks of your maturity. Maturity in faith cannot happen overnight. Diba? Yung pagiging matured natin sa ating pananampalataya, hindi naman natin makukuha yan overnight. Diba? Kahit sabihin pa natin na matagal na tayo mga Kristiyano, or kahit sabihin natin na matagal na tayong nananampalataya sa Panginoon, hindi naman to guarantee na you are matured already. Diba? May mga Kristiyano na kahit sobrang tagal na nila, hindi pa rin sila makausad or hindi pa rin nila makuha yung maturity na gusto ng Panginoon sa buhay nila. Pero may mga Kristiyano na kahit saglit pa lang siya sa Panginoon, yung maturity nila sa Panginoon is maganda na talaga or matibay na. Only mature Christian, sabi dun sa verse 17 kanina, diba? Balikan natin yung verse 17. Sabi dito, diba? Son of man, I have made you watchman for the people of Israel. So, hear the word I speak and give them warning. Because only mature Christian can hear the voice of God. Diba nung MPEG na pag-aralan natin na may mga classifications or may mga categories pala yung voices. May God's voice, human voice, or Satan's voice. Diba? Kung hindi tayo mature na sa ating pananampalataya, then we cannot hear the voice of God. Kasi diba, yung para marinig mo yung boses ng Panginoon, kailangan dumaan ka sa proseso ng maturity. Diba, katulad namin mag-asawa, diba, kahit i-blindfold nyo ako or kahit masyadong maraming tao, diba, alam ko yung boses ng asawa ko. Kasi meron kaming relationship diba, meron kaming matagal ng pagsasama. Diba, ganun din ba kayo na yung magulang nyo, diba? Sa umaga pa lang, alam nyo na yung magulang nyo na nagsasalita, na magugas ka na ng plato or hindi mo pa nililikpit yung higaan mo, tumayo ka na, maliliit ka pa. Diba, alam natin yung boses ng magulang natin Kasi bata pa lang tayo, naririnig ka natin yon na tumayo ka na, maliliit ka na sa school mo, or tumayo ka na, likpitin mo na yung higaan mo. So, yun, kailangan nating asamin sa buhay natin na maging matured tayo to hear the voice of God. Thirdly, a watchman must be responsible and accountable. A watchman had to be trustworthy because the safety of people depends on him. Kasi kung hindi nga gagawin yung obligasyon nga or hindi nga gagawin yung nakaatas sa kanyang task, mapapahamak nga yung mga taong nasa loob. When a watchman saw trouble approaching, he did not keep the message to himself or run away. Instead, he needs to move to make a signal for all to hear. Ibig sabihin, kapag nakakita siya ng danger or nakakita siya ng kalaban, hindi nga pwedeng sabihin na, bahala kayo dyan. Basta ako, alis na ako, iligtas ko yung sarili ko. Hindi. Kailangan niyang magbigay ng signal doon sa loob para makapaghanda sila. Ganun din dapat tayo. Diba? Hindi dapat tayo self-centered or other-centered. Diba? Hindi dapat tayo nakatingin lang sa sariling welfare natin. Bagkus tignan natin yung welfare ng ibang tao. Tignan natin yung kaligtasan ng isang tao. Hindi lang tayo dapat nakatingin sa ating sarili. Diba? If God give you word, then speak to them. Diba? Kung isang tao na yun, gusto ni Lord, ipag-pray mo yun. Diba? Maging matapat ka sa ginagawa mo. Diba? Hayaan mo, kung yung taong yun is hindi makinig sa'yo or hindi tumanggap sa sinasabi mo, then, hindi mo na problema yun. Diba? Problema na ng taong iyon. Diba? Not all will accept the warning. Or, hindi lahat ng tao susunod dun sa sinasabi mo. Pero huwag kang ma-discourage. Kasi diba, ang Diyos naman ang gagawa ng paraan, ang Diyos naman ang gagawa ng mga bagay para dun sa taong iyon. At least, ginawa mo yung part mo. Ginawa mo yung nararapat or ginawa mo yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Being a watchman is a serious task. Diba? Hindi to joke. Hindi siya basta-basta. Kailangan mo siyang i-take seriously. Kasi kung magpe-fail ka,
God will make you accountable. Kapag nag-fail ka doon sa pinagawa sa'yo ng Panginoon, then God will make you accountable. Bakit nga ba naglagay ng Panginoon ng watchman dito sa mundo? First, the enemy is real. Totoo yung kaaway natin. The enemy is out there. Hell is real, 'di ba? Tama, tunay yung impyerno, tunay yung kaaway na kakaharapin natin. 'Di ba? Gusto nilang sirain yung buhay natin, gusto nilang magdala ng chaos sa buhay natin, gusto nila na masira yung relationship natin sa Panginoon, gusto nila na mawala tayo sa ating pananampalataya. That's why, 'di ba? Napaka-inam na may mga taong nakatingin sa likod natin. Sabi dun sa Biblia, sa John 10:10, na dumating ang magnanakaw para pumatay, para mag-agaw, at para sumira ng buhay. Ang magnanakaw ba, kailan ba umaatake? 'Di ba? Sa gabi, minsan sa gabi, or minsan sa mga time na hindi tayo ready or hindi natin sila expected na aatake sila. May magnanakaw ba na sasabihin nila na mamayang gabi magnanakaw ako, mag-ready ka? 'Di ba wala naman? So talagang kapag umatake siya, totally walang alam yung bahay na pupuntahan niya. Kaya nga, 'di ba, kapag may mga taong nagpapaalala sa atin or tumitingin sa atin, huwag tayong bakit kailangan mo akong sabihan na 'to, 'di ba? Kasi minsan may mga ganung attitude tayo na bakit kailangan mo akong sabihan, alam ko naman yung ginagawa ko, 'di ba? Katulad ko, kapag nagda-drive ako and then sasabihan ako na may dadaan or may sasakyan, sabihin ko, nakita ko naman pero minsan pinaparealize sa akin ng Panginoon na parang totoo naman, 'di ba? Kasi andyan na yung aksidente, 'di ba? Maaaring makita mo or maaaring hindi mo nakita. Kaya yung asawa ko, minsan nagagalit siya na, bakit ka nagagalit sa akin? Pinagsasabihan lang naman kita na may danger or may taong tatawid or may sasakyan. Para din naman sa safety natin 'yun, 'di ba? Kaya nga tayo bilang isang tao, kapag may nagsasabi sa atin ng ganun, huwag tayong magagalit, 'di ba? Kasi tinutulungan nila tayo na ma-discern kung ano ba yung ginagawa ng kaaway. Sa pamamagitan na yun, makakaiwas tayo. Diba? Para tayong nilagay sa isang lupain na puro landmine. Diba? Kapag yung landmine, naapakan natin, and then kapag tinanggal natin yung paa natin, sasabog. Pero imagine na kapag may isang taong tumulong sa atin habang naglalakad tayo na sabihin na, ay, wag kang tatapak dyan kasi may bomba dyan. Diba? Makakaiwas tayo. Diba? So, ganun din tayo na kapag may mga tao nagsabi sa atin na, sis, attend ka ng church, or sis, iwasan mo yung ganitong mga gawain. Huwag nating iti-take na, bakit mo ako sinasabihan? Kasi, yung tao ngayon, concern lang siya sa buhay natin. Diba? Concern lang siya sa atin na ayaw niya tayong mahulog sa pagkakasala or mahulog sa impyerno. And second reason is because we are in the last days. People need to hear the good news that there is still hope. You can still change your lives. And you still have time to make a change. Diba? Kung yung buhay mo ngayon, tingin mo wala nang halaga or wala nang patutunguhan pa, kailangan tayo mismo magbigay sa kanila ng salita or magbigay sa kanila ng mensahe na may pag-asa sila. Once na tinanggap nila ang Panginoon at binago nila yung buhay nila, may malaking pagbabago na magaganap sa buhay nila. Diba? Wala namang late sa Panginoon Tama ba? Wala namang late sa Panginoon. Lahat naman sa Panginoon, once na tinanggap natin ang Diyos, lahat on time. Kaya, come to God and return to Him. Huwag mong isipin na wala nang kwenta yung buhay mo. Huwag mong isipin na parang wala nang halaga yung buhay mo. Sa Panginoon, lahat ng buhay may halaga. Sabi sa 1 John 1:9, but if we confess our sin to Him, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our wickedness. And for our conclusion, sabi sa Biblia, diba, the harvest is plenty, but the laborers are few. Ganun din ang Panginoon sinasabi sa atin na araw-araw
maraming tao ang nahuhulog sa impyerno. Kaya kailangan ng Panginoon ng mga watchman na katulad natin. God is looking for someone who will assume the role for being a watchman. Looking for danger and willing to step and sound the warning. Diba? Willing na i-reach out yung tao, willing na kausapin yung tao, willing na ipag-pray ang isang tao. Hindi lang dapat ikaw yung maliligtas. Dahil ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. God wants to turn back from their wicked ways and live in heaven, not die in hell. Sabi sa 1 Timothy 2, verse 3-4, this is good and it is pleasing in the sight of God, our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Kaya, lagay natin sa puso natin that God will use us as an instrument to fulfill this purpose. Amen ba? Naniniwala ba kayo na ikaw ay gagamitin ng Panginoon para sa ibang tao, para makapagbigay ng mensahe ng kaligtasan or para matulungan yung taong ito sa pagkahulog niya sa impyerno? Amen ba? Nakikita niyo ba yung sarili niyo? And then, kung nakikita niyo yung sarili niyong ganon, masaya ba kayo na kayo yung pinili ng Panginoon? Amen. Kasi privilege yun di ba? Sa dinami-raming kabataan na nasa labas, isa tayo sa pinili para sa ganitong purpose at para sa ganitong mission. So, let us stand up and let us pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, sinusuko po namin, Panginoon, ang aming sarili sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magmatsyag, magbantay, at ipanalangin, Panginoon, ang aming mga kapwa. Tulungan niyo po kami na maging equip, maging trained, Panginoon, sa mga ganitong duty, sa mga ganitong task. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming mga mata ay nakafocus sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na aming mga tenga ay marinig po namin ang iyong boses. Gabayan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat sasabihin namin, Panginoon, ang bawat mensahe niyong inilagay sa aming puso, Panginoon, ay masabi namin ito sa ibang tao na may pagmamahal, ng may tapang, Panginoon, upang maagawan po namin sila sa pagkahulog nila sa impyerno. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami dahil alam namin hindi namin kaya, Panginoon, yung mga ganitong bagay because we know that we are fighting, Panginoon, sa mga evil forces. Pero naniniwala kami nang dahil sa tulong po ninyo, magagawa po namin ang lahat ng bagay. Dalangin ko po, Panginoon, na gabayan niyo po at makita niyo po na tapat, Panginoon, ang mga kabataang nandirito to fulfill the purpose, Panginoon, at to fulfill the task. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po. Thank you, mga kabataan, and God bless po.